Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hi kids! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kumusta kayo? Ako si Teacher Jo. Masaya ako na makasama kayong muli. Kumain na ba kayo? Taas nga ng kamay yung mga kumain na dyan. Aba, ang daming kumain na. Ano kinain nyo? Kwento nyo nga. Wow, may nagsabing kumain daw siya ng pansit. May nagsabing kumain daw ng turon. Ay, ang sarap. May fried chicken, may donuts. Aba, ano pa daw? May sandwich, may saging, may kamote. Aba, healthy. At may nagsabing, hindi pa po ako kumakain. O sige, mamaya ka nakakain ha, kapag tayo ay tapos na sa ating eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Nung kumain ba kayo, naamoy niyo ba yung pagkain? Sabay-sabay nga tayong umamoy. Ano ba yung naamoy nyo? Ang sarap ng amoy ng fried chicken. Ang sarap ng amoy ng pansit. Ang sarap ng amoy ng saging. Lalo na kapag niluluto yung turon, ano? Ang sarap ng amoy ng donuts. Yummy! Ano ba ang ginagamit na bahagi ng katawan sa ating pag-amoy? Ano ba ang ginagamit na bahagi ng katawan sa pang-amoy? Hala! May nagsabi ng mata. Naku! Hindi nakakaamoy ang mata. Kung ang sagot mo ay ilong, tama ang iyong sagot. Ang ating ilong ay ginagamit para makaamoy. Ano-ano ba ang mga uri ng mga naaamoy natin? Isa-isahin natin ha. Tama, mabangong pagkain. Tama, mabangong damit. Mabangong bulaklak. Mabangong sabon. Mabangong pabango. At iba pa. Meron pa bang naaamoy ang ilong bukod sa mabango? Yung kabaligtaran ng mabango, ano? Ayun, mabaho. Marami tayong mga naaamoy na ganyan, pero hindi na natin yun pag-uusapan. Pag-usapan natin yung mabango. Dahil alam ng ilong mo kung alin yung hindi mabango, di ba? At mahalaga ang ilong. Ito ang tumutulong sa atin para bukod sa umamoy, ano pa yung ginagawa ng ilong? Ano daw yun? Tama. Tinutulungan tayo ng ating ilong para huminga. At ang ating ilong ay nagbibigay din ng warning kung hindi na mabango o mapanganib na ang ating paligid. Halimbawa, nakaamoy ka ng gas. Nakaamoy ka ng sunog. Nasusunog na sinaing. Nako, sunog na po yung sinaing ninyo. Patay na ang kalan. O kaya nasusunog na bagay. Diba? Delikado yon. At kapag naamoy na ng ating ilong yon, warning sign na yan. Hindi ba napakahusay ng ating mga ilong? Kapag nakakaamoy ka ng mabango, ikaw ba ay napapangiti? Tama. Napapangiti ka nang hindi mo naiiwasan. Kasi pag nakaamoy ka ng mabango, sasabihin mo, ang bango. Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3. Ang bango. Mabangong ulam. Yung fried chicken. And speaking of pagkain, sino ba ang mahilig kumain dito? Taas ang kamay. Ako din magtataas ng kamay kasi mahilig akong kumain. Pero dapat masustansya ha. Masustansya ang ating mga kakainin. At sa inyong pagkain, ano namang bahagi ng iyong katawan na ang ginagamit para kumain? Kung ang sagot mo ay bibig, tama. Ano nga ba ang nasa loob ng iyong bibig? Tingnan mo nga.
Sige, kumuha ka ng salamin. Adali, hanap ka ng salamin. At ngumanga sa harap ng salamin. Tignan mo yung bibig mo. Open your mouth. Anong nakikita mo? Ano ang nakikita mo sa loob ng iyong bibig? Ano daw? Hindi ko naiintindihan kasi sumasagot ng nakanganga. Tama, merong labi o lips, dila o tang, at mga ngipin. O bilangin mo kung ilan na yung mga ngipin na nandyan. Sana marami-rami na. O kaya yung iba na bawasan. Sa ating lesson ngayon, titikim tayo ng iba't ibang lasa ng pagkain. Gusto niyo ba? Samahan si Teacher Jo na tumikim ng iba't ibang lasa ng pagkain? Tara! Ano bang bahagi ng ating katawan ang nagsasabi ng lasa ng pagkain? Tama! Dila. Dila ang nagsasabi kung masarap o hindi at ano pang lasa ng iyong kakainin. Patingin nga ng inyong mga dila. Ilabas ang dila. Yan ang inyong dila. Okay. Ngayon, gagamitin natin ang ating imagination o creative na pag-iisip. Aalalahanin natin ang mga lasa ng pagkain. Sabay-sabay tayong mag-iisip. Creative thinking, imagination. Aalalahanin natin ang mga lasa ng pagkain. Ano-ano nga ba ito? Merong 4 na panlasa ang iyong dila. Basic yun. O pangunahing panlasa. Una ay matamis, sumunod, maasim. Sunod ay maalat, panghuli ay mapait. Ulit, mayroong matamis, mayroong maasim, mayroong maalat, panghuli ay mapait. Ano-ano daw ang mga nalalasahan ng ating dila? 4 yun. Merong matamis, tama. Merong maasim, tama. Merong maalat, tama. At merong mapait. Okay? Matamis o sweet. Maasim o sour. Maalat o salty. Mapait o bitter. Sige nga. Ano ang lasa ng hinog na saging? Dali, isipin mo na. Ano ang lasa ng hinog na saging? Matamis, maasim, maalat o mapait? Kung ang sagot mo ay matamis, tama ka! Ano kaya ang halimbawa ng mga matatamis na pagkain? Sige nga, mayroong candy. Tama, may donuts. Hinog na mangga. Hinog na pakwan. Kainito. O tsokolate. At iba pa. Ano ang emoji ng iyong mukha o ano ang facial expression ng iyong mukha kapag kumakain ka ng matamis? Tama! Ayan! Nakangiti! Ngiti nga lahat! Very good! O ipakita mo yung smile mo sa iyong magulang o sa iyong mga kasama sa bahay. Nice! Ang ganda at pogi ninyo kapag nakangiti kayo. Kapag kumain ng sobrang matatamis na pagkain, o huwag kakalimutan uminom ng tubig ha, at syempre magsipilyo. Okay? Ano naman kaya ang lasa daw ng suka? Ano kaya ang lasa ng suka? Matamis, maasim, maalat, o mapait? Hulaan mo nga. O isipin mo nga. Ano kaya ang lasa ng suka? Matamis, maasim, maalat, o mapait? Kung ang sagot mo ay maasim, tama ka! Ano-ano pa ba ang mga maasim na lasa? Bigyan nga natin ng example, yung maasim na lasa na yan. Kayo nga. Kung ang sagot nyo ay sampalok, tama.
pinya, pineapple, pinya, kamyas, kalamansi, santol. Ay, ang asim! Ano ang emoji ng mukha o facial expression ng mukha kapag nakakakain ng maasim? Kinikilig! Sige nga, sabay-sabay tayong kiligin sa asim. Ayan, very good. Ano naman kaya ang lasa ng dried fish? Unang daing. Matamis, maasim, maalat, o mapait? Ano kaya ang lasa ng dried fish o daing? Matamis, maasim, maalat, o mapait? Kung ang sagot mo ay maalat, ikaw ay tama! Ano-ano pa nga ba ang mga pagkaing maalat? Okay, merong itlog na maalat, tama. May chips, may junk food, may asin, may bagoong, at iba pa. Kids, kapag kumain kayo ng maalat, huwag kakalimutan na uminom ng tubig ha. At syempre, ang lahat ng sobra ay hindi mabuti sa katawan. Sobrang matamis, sobrang maalat, sobrang maasim, sobrang mapait. Okay? Lahat dapat yan ay balanse. Kaya, in charge ang inyong mga magulang at yung mga nakatatanda sa loob ng bahay para kayo ay bigyan ng masustansyang pagkain at balanced diet. Eto naman. Ano ang lasa ng ampalaya? Matamis, maasim, maalat, o mapait? Tama! Ito ay mapait. Ano pa kaya ang iba't ibang uri ng mga mapapait na pagkain? Pero bago yan, kumakain ka ba ng ampalaya? Taas nga ng kamay. Konti lang yung nakita kong nagtaas ng kamay. Dun sa mga kumakain ng ampalaya, good job! Dun sa mga hindi pa kumakain ng ampalaya, practice. Try ninyo kasi mabuti yan sa inyong katawan. Okay, ano pa yung ilang mga halimbawa ng pagkain mapapait? Merong ampalaya, tama. Merong kape, tama. May dark chocolate, tama. Balat ng orange, at iba pa. Pakita mo nga sa akin ang iyong mukha kapag nakakain ka ng mapait. Yan napapasimangot kasi mapait, ano? Ayan, kids, alam niyo na ang iba't ibang uri ng lasa. Merong matamis, merong maasim, merong maalat, at panghuli ay mapait. Pero meron pang isa. Meron akong narinig sa inyo. Sabi, Teacher Jo, may isa pa po eh. Ano yun? Sabi ng isa, maanghang. Tama, kung ang nalalasahan mo ay maanghang. Pero alam mo ba, sang-ayon sa siyensya o sa research, ang spicy o maanghang, hindi pala yan lasa. Ito ay nagbibigay ng signal sa iyong dila, sa iyong utak na ang pagkain ay maanghang o spicy. Ito rin yung dahilan na kapag nakahawak ka ng sili o ng spicy, ay mahapdi ang iyong mga kamay. Ito rin yung nararamdaman ng dila kapag kumain ng spicy o maanghang. Mahapdi. Mahapdi ang dila. Ano-ano ba ang mga pagkaing maanghang? Yung nakapagbibigay ng hapdi sa iyong dila o ng spice. Kung ang sagot mo ay sili! Tama ang iyong sagot. Pwede rin ang ginger. Meron ding spicy noodles, hot sauce, pepper. Yan ang mga halimbawa ng mga maaanghang. Ano ba ang nararamdaman nga ng dila kapag nakakain ng maanghang? Sumasakit. Parang napapaso o parang nasusunog. Ano naman kaya ang mukha ng batang nakakain ng maanghang? Patingin?
Yan. O patingin mo sa inyong mga magulang o mga kasama sa bahay. Tama ba yung iyong reaksyon kapag nakakain ka ng maanghang? O ito kids ha, tip. Kapag nakakain ng maanghang, huwag iinom ng tubig. Huwag na huwag. Dahil lalong aanghang ang iyong panlasa. Uy, anong gagawin, Teacher Jo, kapag nakakain ng maanghang? Ganito ang mga tatandaan mo. Pwede kang uminom ng gatas. Pwede kang kumain ng kaunting sugar o ng honey. Pwede ka rin kumain ng kamatis at ng lemon. Yan ang ilan sa mga paraan para agad nawawala ang anghang sa iyong dila. Again, ang ating panlasa o ang panlasa ng dila ay mayroong 4 na kategorya. Mayroong matamis, mayroong maasim, mayroong maalat, at mayroong mapait. O kids, water break muna tayo ha. Pahinga ng kaunti. At sa ating pagbabalik ay panibagong lesson na naman tayo. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hello! Welcome back sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ulit si Coach Miko, kasama ang ating pianist si Kuya Josh. Are you ready to sing today? Okay, before we sing our song today, let's do a little bit of vocal warm-ups. Are you ready? Sing with me. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. And higher. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. Last one. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go lower. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1, and lower. 1, 2, 3, 2, 1. Action. Very good! Now that we're done with our warm-ups, let's sing our song, He's Got the Whole World in His Hands. We have 4 lines to sing today. Let's sing. He's got the whole world in His hands. Your turn. Next line. He's got the whole world in His hands. Third line. He's got the whole world in His hands. And last, He's got the whole world in His hands. Very good! That was short and easy, right? Now, it's time to sing from the top. Let's go! He's got the whole world in His hands. 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 He's
today. Thanks, Kuya Josh! This is Coach Miko of Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. See you next time! Bye! Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ang iyong kasama ngayong araw, si Teacher Jo, na happy lagi na makasama kayo saan man kayo nanonood o nakikinig sa mga oras na ito. Ang ating katawan ay mayroong 5 pandama. Ang ating 5 pandama ay ang mata, tainga, ilong, kamay at dila. Ano daw ang ating 5 pandama? Tama, mayroong mata, tainga, ilong, kamay at dila. Kayo nga magsabi ng ating 5 pandama o 5 senses. Mayroong mata, mayroong tainga, mayroong ilong, mayroong kamay at mayroong dila. May papakilala ako sa inyo na mga bahagi ng katawan na nagsasalita. Pakinggan niyo silang maigi. Ako ang mga mata. Ako ay ginagamit upang makakita. Nakakakita ng iba't ibang kulay. Nakakakita ng iba't ibang bagay. Tumingin nga sa inyong mga paligid. Sino daw yung bahagi ng katawan na nakakakita? Ano daw yon? Tama, mata. Tumingin nga sa iyong paligid. Humanap ka ng 2 bagay na iyong nakikita. Hanap na, bilis! Nakakita ka na? Sabihin mo nga sa iyong magulang o sa iyong kasama sa bahay na nakatatanda, nakita ko po ang 2 bagay. Tama. Ako naman ang tainga. Ako ay ginagamit upang makarinig. Makarinig ng malakas o mahina na tunog sa daigdig. Ano daw bahagi ng katawan yung ipinakilala kong pangalawa? Tama! Tainga! Naririnig mo ba ang tinig ko? Taas nga ng kamay. Ba, very good. Naririnig mo ba ang tinig ko? Taas ang kamay. Aba, very good. Narinig mo ang malakas at narinig mo ang pabulong. La 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 la. Narinig mo ba akong kumanta? Tama.
Ako ay kumanta. Ibig sabihin, nakakarinig ang iyong mga tenga. Si ilong naman ako. Pang-amoy ang aking gamit. Nakakaamoy sa paligid ng mabango at mabaho. Anong bahagi daw ng katawan ang ipinakilala ko? Si ilong. Ano daw ang kaniyang ginagawa? Ano ang kaniyang gamit? Tama. Siya, ang ilong, ay umaamoy ng mabango at ng mabaho. Dalawang uri ng pang-amoy. Kaya dapat iingatan natin lagi ang ating ilong. O narito naman yung isang bahagi pa ng ating katawan. Ako naman ang dila. Nasa loob ng iyong bibig. Ginagamit upang makalasa ng mga pagkaing iyong hilig. Anong bahagi daw ng katawan ang aking ipinakilala? Siya ay ito ay ang dila. Dila. Ginagamit upang makalasa. Ilan nga ba ang panlasa na meron ang dila? Yung pangunahing panlasa na meron ang dila? Mayroong matamis, mayroong maasim, mayroong maalat, at mayroong mapait. Sabay-sabay nga tayo. Mayroong matamis, mayroong maasim, mayroong maalat, at mayroong mapait. Ako naman ang mga kamay, ginagamit bilang pandama ng iba't ibang bagay. Kaya, gamitin ako ng tama. Anong bahagi ng katawan ang ating nakilala? Tama! Bahagi ng katawan ay ang dalawang kamay. Taas nga ang inyong mga kamay at iwagayway. Yan, napakahusay ninyong mga bata. Ang ating kamay dapat laging gagamitin ng tama. So, meron tayong 5 pandama. Unahin natin ay ang mata. Sumunod ay ang tainga. Sunod ay ang ilong. Sunod ay ang dila. At ang panghuli ay ang mga kamay. Saan daw ginagamit ang ating mga kamay? Sa pagsusulat, tama. Sa paghawak, tama. Sa pagpalakpak, tama. Sa pagtaas ng kamay sa pagsagot sa teacher, tama. Sa pagkain, paghawak ng kutsara at tinidor, tama. Sa pagkakataong ito, meron akong babasahing tula. Simpleng pamumuhay. Yan ay isinulat sa atin ni Jacqueline L. Tabu. Payakman ang aming pamumuhay, ang mahalaga, pamilya ay aking laging karamay. Masustansyang pagkain, malinis na tirahan, maayos na kasuotan. Yan ang aming kailangan. Ang lahat ng mga biyaya ay nagmula sa Diyos upang buhay namin ay mas maging maayos. Tingnan nga natin kung naintindihan mo ang tula. Babasahin kong muli ha. Payakman ang aming pamumuhay, ang mahalaga, pamilya ay aking laging karamay. Masustansyang pagkain, malinis na tirahan, maayos na kasuotan. Yan ang aming kailangan. Ang lahat ng mga biyaya ay nagmula sa Diyos upang buhay namin ay mas maging maayos. Sa tula, ano daw ang kailangan ng tao upang maging mas maayos ang buhay?
Ano kaya daw? Tama! Mayroong 3 pangangailangan ng tao upang maging maayos ang kaniyang buhay. Sinabi sa tula, 3 bagay. Una ay masustansyang pagkain. Ang una ay ang masustansyang pagkain. Healthy food. Dapat laging masustansyang ating kakainin, especially ngayon na marami ang nagkakasakit. So, palalakasin ng masustansyang pagkain ang resistensya ng bawat isa. Kaya kids ha, dapat laging kakain ng masustansyang pagkain. Ano ba yung mga masustansyang pagkain? Gulay, gatas, karne, isda. Tama. Ano pa daw ang kailangan? Masustansyang pagkain, malinis na tirahan, at maayos na kasuotan. 3 basic na pangangailangan, 3 simpleng pangangailangan para sa mas maayos na pamumuhay. Kailangan niyo ba ng masustansyang pagkain? Tama. Junk foods, kailangan ba? Candies, cakes, chocolates, kailangan ba natin yan? Naku, hindi kailangan ng katawan yan. At sa panahon ngayon, lalo na, limitado lang ang kita ng inyong magulang at ng mga tao sa loob ng tahanan. Dapat ay pagtuunan ng pansin ang masusustansyang pagkain. Kailangan daw ba natin ng malaking bahay? Sabi sa tula, ang kailangan natin ay malinis na tirahan. Paano magiging malinis ang tirahan? Tama. Maglilinis sa buong kapaligiran. Maghuhugas ng plato, magwawalis ng sahig, tutulong sa magulang para maglinis ng bahay. At ang panghuli ay maayos na kasuotan. Kailangan ng bawat tao ng maayos na kasuotan para makatulong sa kanya sa panahon ng taglamig at makapagbigay din ng comfort at makapagbigay ng confidence. Sa mga panahon ba ngayon, kailangan natin ng bagong kasuotan? Naku, hindi muna natin kailangan ng mga bagong kasuotan. Yung mga magagandang kasuotan, kailangan ba yan? Gusto mo ng magagandang kasuotan, pero kung tatanungin mo ako kung kailangan yan, hindi kailangan ng magagandang kasuotan dahil nasa bahay lang naman tayo madalas. At kapag meron kang maayos na kasuotan, malinis na kasuotan, laging nilalaban ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya, o ikaw tumutulong ka sa paglalaba, ang maayos na kasuotan ay nakakatulong sa iyo para mabuhay ka ng maayos din. Tandaan kids, 3 simpleng kailangan sa pamumuhay. Ano yung mga simple na yon? Una ay ang masustansyang pagkain. Pangalawa ay ang malinis na tirahan. Malinis, kaya kids, dapat lagi kayong tutulong sa mga magulang at sa mga nakatatanda sa loob ng bahay. Ano po ang kailangan nyo para sa akin? Ano po yung pwede kong maitulong? Pagligpit ng mga plato, careful. Pagwalis, pagtulong sa pagwalis. Pagtanggal ng mga alikabok sa mga gilid-gilid. Yan ay malaking tulong na inyong ambag kayong mga maliliit na bata. O ano pa daw yung kailangan natin? Ang maayos na kasuotan. Bakit daw mahalaga ang ating pamilya? Mahalaga ang ating pamilya dahil sila ang mga taong binigay ng Diyos sa atin. At sila yung mga tao na nagmamahal sa iyo at sa akin. At sa simpleng pamamaraan ng pagtulong natin sa gawaing bahay, maaari natin silang matulungan. Narito naman ang ikalawang tula. Isinulat sa atin ni Jacqueline L. Dabu.
Salamat po, nanay at tatay. Maliit lamang ang aming bahay, pero napakahalaga nito para kami ay may masilungan sa panahon ng tag-init at ng tag-ulan. Kapag may konting sira, inaayos kagad ni tatay ang aming bahay. Parating ang sinisiguradong kami ay maging ligtas at masaya sa loob ng aming munting tahanan. Maaga pa lang, nagluluto na si nanay ng masarap at masustansyang pagkain upang lahat kami ay maging malusog, lumakas ang resistensya at malayo sa anumang sakit. Ang mga damit na aming sinusuot ay parating mabango, malinis at maayos. Salamat po, nanay at tatay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Uulitin kong muli. Maliit lamang ang aming bahay, pero napakahalaga nito para kami ay may masilungan sa panahon ng tag-init at ng tag-ulan. Kapag may konting sira, inaayos kagad ni tatay ang aming bahay. Parating ang sinisiguradong kami ay maging ligtas at masaya sa loob ng aming munting tahanan. Maaga pa lang, nagluluto na si nanay ng masarap at masustansyang pagkain upang lahat kami ay maging malusog, lumakas ang resistensya at malayo sa anumang sakit. Ang mga damit na aming sinusuot ay parating mabango, malinis at maayos. Salamat po, nanay at tatay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa tula, may pinakitang muling 3 pangangailangan. Ano yung 3 pangangailangan? Masustansyang pagkain, malinis na tirahan, at maayos na pananamit. Ang bahay na maayos at malinis ay para masilungan ka. Meron kang masilungan sa panahon ng tag-init o sa panahon ng tag-ulan. Ang maayos na damit naman ay proteksyon para sa malamig o sa mainit din na panahon. Ang pagkain ay pampalakas ng resistensya at malaking tulong ito para pangalagaan ang sarili sa anumang sakit. Tatanungin kitang muli, kailangan mo ba ng malaking bahay ngayong mga panahon na ito? Naku, hindi. Kung ang bahay mo ay maliit, kung ang bahay mo ay kasya kayong lahat, o kaya ay parang masikip para sa inyong lahat, pero ito ay malinis, at ito ay nakakapagpanatili sa iyo na kayo ay malusog, masaya at masigla, yan ay tahanan na dapat na pinasasalamatan din. Anong pwedeng gawin ng mga batang kagaya ninyo para laging safe sa loob ng bahay? Linisin. Tumulong para maglinis. Ang damit naman ay proteksyon sa mainit at sa malamig na panahon. Para kapag ikaw ay pinawisan, mayroong mag-absorb ng pawis. Kapag malamig, mayroong damit na siyang magbibigay sa iyo ng init. Kailangan mo ba ng bago at magandang damit sa mga panahon na ito? Tama! Hindi kailangan ng bata ng bagong damit. Ang kailangan ng bata ay maayos, malinis, at laging nalalabhan ng mga damit. Mga bata, kahit ang simpleng buhay, biyaya yan ng ating Panginoong Diyos. Meron kang maliit na bahay, meron kang malaking bahay, mayroon kayong payak na pagkain, gaya ng isda, gulay, karne, prutas. Meron kang maayos na damit, nalalabhan, mabango. Ipagpasalamat mo yan sa Diyos dahil lahat ng mga bagay na yan ay biyaya na nagmumula sa Kanya. Sabi nga sa mga awit, 145 siyam, siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa Kanyang nilikha, pagkalinga niya ay
namamalagi. Paalaala yan sa inyo ng inyong mga kaibigan dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo. Kita-kita tayong muli. God bless you! Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.